Bago tayo magsimula sa vlogs natin, meron muna ako sa inyong sasabihin, baka nahahype na naman kayo dun sa pinapakita ng mga pera na sulat-sulat lang dyan sa inyong mga monitor or sa mga cellphone ninyo na makikita. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano i-manipulate yung mga figures na yon, kasi alam ko na nahahype na naman kayo, naiisipin nyo na naman na kapag ginaya nyo yung isang tao na yon, ganun din yung mangyayari sa inyo. So dito sa screen natin, ipapakita ko sa inyo yung inspect element. At dito makikita nyo, kung alam nyo yung Involve Asia, yung pinapakita nga nung isang sikat na vlogger, na napakadaming figures, no? So dito nakikita nyo, kumita na ako kuno ng Malaysian ringgit na almost 100,000. Pero joke lang yan, inedit ko lang yan para maipakita ko sa inyo, diba? Alam ko naman yung nanonood dun sa kabila ay alam nyo yung mabilis ma-hype, no? Mabilis ma-auto. Kaya ingat-ingat lang kayo. Nakikita nyo dito, meron nang bumili sa affiliate marketing ko na $44 ang kinita ko dyan. So wala pa siguro tong 20 pesos eh. Ayan o. So, alam ko nahahype kayo doon sa panonood nyo doon na baka mangyari rin sa inyo yon. Ang ginagawa lang noon, pinapag-register lang kayo doon sa kanyang link. Kasi once na makapag-success register kayo doon sa link na yon, magkakaroon siya ng 5 Malaysian ringgit. So, kapag naipon yon, so mas okay yung kita niya. Pero, hindi talaga nag-work yung sa marketing na nagpo-post ng link. Kasi napakababa lang naman ang kitaan din dito sa Involve Asia. Pero kung talagang masipag kayo, no, kung marami talagang bumibili dun sa link na pinopost ninyo, edi okay din, no? Syempre hindi mo naman mapupulot yung pera. Pero sinasabi ko lang sa inyo, wag kayong magpapahype. Yun talaga lang yung pinaka point ko. Pwede nyo rin namang gawing online job to, yung talagang sisipagan nyo lang at kikita kayo. Pero yun nga, sinasabi ko, inuulit ko, wag kayong magpapahype. So ayun lang, ang gusto ko lang na gawin nyo ay aralin nyo maigi kung paano yung mga galawan, no, para hindi kayo nauuto. So simulan na natin itong vlogs natin. May nag-comment nga sa atin dito, shoutout sa iyo Jomar. Sabi niya, good day sir, kapag po ba tracing pad or reading materials, anong ink ang mas maganda? Dye ink or pigment ink? So ito yung sinasabi ko sa inyo, no, bago nyo pasukin yung printing business, alamin nyo muna yung mga detalye na kagaya ng mga ganito. Kasi dyan nakasalalay kung anong mga ink yung gagawin nyo. Napakagandang tanong nito, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang na wala talagang idea. So eto na, kung ganyan talaga yung mga targets nyo, document printing, notebook printing, tracing pad, reading materials, ay highly suggest na mag-dye ink kayo dyan. Pero nasa sa inyo kung original yung gagamitin nyo na ink or yung mga alternative or yung mga third party na dye ink. So, kaya ko sinasabi sa inyo kung ano yung gagamitin nyo, yung third party or yung original. So, may pros and cons yan. So, kung original ink yung gagamitin niyo for document, tracing pad, notebook, mas tatagal yung lifespan ng inyong mga printer. Pero, hindi naman ganon kalakihan yung kikitain ninyo. So, yun nga lang, safe na safe kahit papano yung inyong mga printer head. Kung gagamitin nyo naman Kuyi dye ink, simula pa lang pagkadating pa lang ng printer nyo, eto na kagad ang gamitin nyo, yung Kuyi dye ink. Kung gusto nyong medyo malaki yung kitain nyo, kasi napakamura lang nito. Almost 30 pesos lang makakabili ganyan. Or mas maganda, bilhin mo yung mga tigi 1 litro na. Kasi kung talagang rat-ratan yung print mo, ibig ko sabihin yung talagang tuloy-tuloy yung print mo araw-araw, oras-oras, minu-minuto kang nagpiprint, walang pahinga yung printer mo kasi nga napakalakas ng printing mo, notebooks, tracing pad, document printing, ay highly suggest na ito na yung gamitin mo talaga. So, ayun lang. Pero no, syempre yung speed ng printer mo, nakadepende pa din sa bibilihin mong mga printer. Pero kung halimbawa, dalawa yung printer mo, no, dalawa, meron kang dye ink, meron kang pigment ink. So, ang ginagawa ko, kapag sobrang daming orders nung nangyayari sa akin, tad-tad ako ng print, ginagamit ko na rin mismo yung aking pigment ink para dalawa yung nag-work sa akin na printer. Pero yung singil ko as same pa rin. Pero no, kagaya nga na sinasabi ko, kung pigment ink yung gagamitin nyo, kasi may mga gustong magsimula ng printing business na isa lang yung kanilang gustong printer muna. Kung magpipigment ink nga kayo, medyo malabo or hindi ganun katingkad yung kulay ng mga output
kung Hansol ang gagamitin nyo, kagaya nga ng sinasabi ko before, Hansol ang gamit ko talaga na pigment ink. Meron akong color correction para mas umitim yung black. Kasi kapag ka Hansol pigment ink, yung black niya hindi ganon kaitim. Pero kung pigment ink naman na Kui, kahit papano maitim yung kanyang black. So nasa sa inyo kung ano yung pigment ink yung gagamitin ninyo, kung talagang gusto nyo naman na pigment ink yung gamitin nyo sa mga tracing pad. So pwede din naman na pigment ink, pero kagaya nga ng sinabi ko, hindi din ganon kalaki yung inyong kikitain. So ganito yung leveling, no? Dito sa original ink, kikita ka pero hindi ganon kalaki. Pag pigment ink naman yung gagamitin mo, may kita din naman. Pero mas malaki yung kita mo sa pigment ink kasi mas mura yung pigment ink eh. 100 peso lang yan ang isang color. Hindi kagaya nito 200 plus, 'di ba? Pero may kita pa rin, 'di ba? Pero kapag ka rat-ratan talaga, Kui dye ink, makikita nyo, no, 1 litro na siya, 250 pesos lang. So lalabas 25 peso isang 100 ml. Yung ganito kalaki, 100 ml, 25 peso lang. So napakaganda gamitin na itong Kui dye ink, lalong lalo na kung meron kang mga workforce printer ni Epson. Talagang rat-ratan yung print nun, tuloy-tuloy, no? Pero kung mga Epson 121, 3210, 5290, okay lang din naman na i-dye ink nyo yun. Nasa sa inyo naman kasi talaga kung ano yung gagamitin nyo na ink. Kaya pag-isipan nyo na maigi kung ano yung papasukin yung printing business, kung sa tracing pad ka, notebooks, document printing, or pigment ink sa sticker, yon, 'di ba? So isipin nyo, kasi napakaganda ng pigment ink sa mga outdoor stickers. Kaya talagang kailangan nyong mag-research. So sa mga susunod na vlog siguro natin, pipilitin ko na gumawa ng vlogs na tungkol dun sa mga klase ng mga ink. Sobrang dami nang nagre-request nun, medyo tinatamad kasi ko. Kaya eto muna yung aking sasagutin na tungkol nga dito sa tracing pad reading materials. So kung kulang pa yung mga nasabi kong mga detalye, mag-comment na lang kayo dyan sa comment section para masagot natin. So inuulit ko, quick recap lang, kung talagang gusto mong ratratan, document printing, tracing pad at mga notebooks, go for dye ink na Kui. Kung gusto mo naman na safe yung inyong mga printer head, go for original inks lang. Kung gusto mo naman ng ayun nga, document printing, tracing pad, pwede rin naman pang souvenirs etong mga dye ink ng original at stickers. Pero kagaya nga ng mga sinasabi ko before, nagpipaid talaga siya time to time. So kung gusto mo naman talaga na yung isang printer lang yung gagamitin mo, yung sobrang tipid mo na gusto mong pasukin yung printing business, edi go for pigment inks. Makakapaggawa ka ng sticker, makakapaggawa ka ng souvenirs. Kasi sa mga souvenirs, syempre kahit papano yung iba itinatabi nila yung mga souvenirs na yon, napakaganda dahil hindi mabilis mag-fade yung kulay ng pigment ink. Hindi naman siya kasi totally hindi nagpi-fade eh. Nagpi-fade din siya time to time pero sobrang tagal. So ayun, no, pwede din siya yung pigment ink sa tracing pad, notebooks, and mga documents printing. Pero aralin nyo lang yung color correction para malaro ninyo yung kulay. Halimbawa, hindi masyado maitim. So, color correct mo lang para mas umitim yung color black, no? So, ayun lang. Inuulit ko, wag na wag kayong magpapa-auto. Kaya, research is the key. Dito na natin tatapusin yung video na to. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo.